committal service where we will commit the body of our sister Risa unto the Lord. But as we do that, maganda pong lumapit tayo sa Panginoon, tayo po'y mananalangin, at ipaliliwanag natin mula sa salita ng Diyos, sa liwanag ng salita ng Diyos, ang mga bagay na dapat nating matanggap sa mga sandaling ito, lalo pa ang pamilya ni Risa. Samahan niyo po ako, tayo po'y lubuko, tayo po'y pumikit, at tayo po'y mananalangin. Aming Amang mabuti, Amang banal, Amang makapangyarihan na lumikha sa aming lahat. Dito po tumitigil ang pagsaliksik ng kasagutan sa aming mga talim sa pagtitiwala sa inyong makapangyarihang kamay. Kami po, Diyos, ay nagsasama-sama, isang pamilya, nagmamahal para kay Riza at sa buong pamilya. We come to you, dear God, asking for your help and your answers from your words. Bless this meeting today as we commit the body of your daughter Ramiza unto your eternal care. In Jesus' name we pray. Amen. Sa salita ng Diyos po, ang kamatayan ay hindi iba. Subalit ang kamatayan po sa salita ng Diyos ay isang napakamahiwagang bagay. Napakamahiwaga. Sabi po ng Panginoon Jesucristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magtiwala sa akin, bagamat sila ay mamatay, sila ay mabubuhay muli. Isang salitang napakamahiwaga. Subalit, punong-puno ng katotohanan na ang buhay sa lupang ito ay pansamantala lamang. Hindi lang po sa pangyayaring katulad dito, kundi sa ating buhay araw-araw. Ikalawa, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, napakainam. May mga katanungan sa buhay ng tao, lalo't kamatayan ang pinag-uusapan. Ako po'y 26 na taon nang naglilingkod bilang pastor. And the most difficult thing for me to conduct a funeral service is when I conduct a service of a dead child. Yung pong bagong panganak. May mga pagkakataon na po akong nilibing na bata yung aming nililibing. Yung pong mga magulang ay kumukuha ng sagot sa pangyayari na inaamin ko pong wala din po akong sagot. Napakahirap